Malaga sa mga bayawak ang kanilang buntot. Pero sino mag-aakala na ang parting ito ng kanilang katawan may taglay palang kakaibang lakas. Nakita niya yung kamay ko nasa taas, kaya yung level ng buntot niya, tinataas niya palalo. Para kang nalatigon nito. Sa bidyong ito, kumpul-kumpul ang mga tao. Ang kanilang pinagkakagulahan, isa palang bayawak na halos kasing haba ng 2 taong gulang na bata. Nandito tayo ngayon sa Santa Cruz, Laguna, no? And may nakuha tayong balita na may nahuli daw yung mga mangisda na isang bayawak, akala nila buhaya. Kaya ito, puntahan natin. O yun, nakakulong. Mga nasa 8 kilos daw yung nung tinimbang nila. Oh, ayan, ang laki nga nito. Pagkakita pa lang sa amin ng bayawak, Tawag sa atin ito. Yun, grabe, oh. rinig din ang kanyang malakas na hiss o tunog. Defense mechanism niya ang ganitong behavior. Ibig sabihin, nakararamdam siya ng panganib. Paano nyo nahuli ito? Sa lambat po. Na-trap siya? Opo. Hindi po namin alam na nandun siya sa loob. Ito raw ang unang beses na nakakita sila ng bayawak sa fish pen kung saan sila nangingisda. Hindi magiging madali ang pagkuha ko sa kanya sa cage. Bawat hampas kasi ng kanyang buntot ay katumbas ng hagupit ng isang latigo. Oh! Ito kaka-whip niya, nagkaroon na ng sugat yung mga buntot niya. Once na hawakan na siya, nagiging submissive na siya. Look at those digits, are complete. Wala naman siyang tama. Hind legs. Malaman yung mga hita niya, no? These muscles are used for climbing trees, digging. Ito ay isang lalaki. Kayang humaba hanggang 1 metro ang buntot ng mga bayawak. Binubuo ito ng maliliit na buto at muscle. Sa lakas ng kanilang buntot, kaya nilang itumba ang kanilang prey. Sa aking ginawang assessment, fit for release naman ang lalaking bayawak. Davao del Sur, maagang nagpapaaraw ang isang Varanus kumingi o halo. Isang uri ng endemic na bayawak sa Pilipinas. Nag-iipon siya ng lakas. Bago kasi siya makakakain, kailangan tawirin ang rumaragasang tubig para makatawid sa kanilang feeding site. Gamit ang kanilang buntot, kayang lumangoy ng mga bayawak ng hanggang 1 kilometro. Tumatagal din sila ng kalahating oras sa tubig. Kaya hindi nakapagtataka na ang bayawak sa Laguna de Bay kayang tumawid mula sa lupa. Parang ang layo ng dito, ng lupa dito. So, posibleng lumangoy yung bayawak na yan papunta dito sa mga fish pen na yan. Hindi maiwasan na mag-cruise ang landas nila ng mga tao. Pero ngayon, marami nang nakakaalam kung anong dapat gawin. Sa Rizal, isang bayawak ang narescue ni Geoffrey sa takot na baka katayin ito.
Kinakain kasi ng bayawak ang alagang manok ng kapitbahay. Iniligay niya muna ito sa aquarium at pinapakain. Gising siya. Ito yung tali niyo. Ayan. Kasalukuyan ng nakikipag-ugnayan si Geoffrey sa Penro, Rizal. Sa Quezon Province naman, isang batang bayawak ang naispatan sa loob ng isang bahay. Bayawak? No. Tingnan natin kung bayawak nga. It's a baby bayawak. Look at that. We are going to release this baby bayawak. Okay, dito natin siya pakakawalan. Yun. Sa aking ginawang assessment, fit for release naman ang lalaking bayawak. Kasama ang DNR, i-release na namin ang bayawak na nahuli namin ni Marvin sa isang protected area. Mga nakukuha natin ng mga wildlife, ideally, pagka nahuli sila sa isang area, dapat doon din sila i-release. Pero tulad ng pangamba natin lahat, na pag-release natin kung saan sila nakuha, baka mahuli din ulit sila ng tao. It's time to release the monitor lizard na nakuha natin sa may Santa Cruz, Laguna. Puputulin ko na itong tali sa bewang niya. Maganda pang pangangatawan niya. Even though hindi pa siya makahanap ng pagkain dito in the next few days, may storage siya. May baon siya. Dahan-dahan siyang gumagalaw. Inalabas siya yung dila niya. Inaalam niya yung kanyang surrounding, Sandata ng mga bayawak ang kanilang buntot. Pero higit pa roon, ang parting ito ng kanilang katawan. Importante para sa kanilang paglalakbay